Attention mga SSS pensioners, SSS AKOP compliance required sa lahat ng mga pensyonado hanggang July 31 na po ito. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ito ha, ang SSS Annual Confirmation of Pensioners or AKOP required sa lahat ng mga pensyonado. Nako po, hanggang July 31 na lang ito. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So makinig mga pensyonado ng SSS dahil nga po nangangalahati na tayo ngayon sa buwan ng July. Today is July 16 and hanggang July 31 na lang po ang pag-comply ng SSS Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. So dapat ito magawa talaga within this month. So sino-sino ba ang pwede dito at required nga ba lahat ng mga pensyonadong gawin ito nitong buwan ng July? Hello na po, ayon sa SSS Circular Number 2023-013, ang kailangan pong mag-report ng AKOP ay yung meron pong buwan ng kapanganakan ng kung ano ang birthday. Halimbawa, nitong buwan ng July, kung buwan ng kapanganakan nyo po ito o nagdiriwang kayo o magdiriwang ng birthday, whatever kung anong petsa from July 1 hanggang July 31, tapos yung inyong edad po ay 80 years old pataas. Ibig sabihin, no, 80 pataas, hindi po kasama yung 79 years old below. Kayo po ang nire-required ng SSS Circular 2023-013 na mag-comply ng inyong Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. So whatever, kung kayo ay isang retirement pensioners, total disability or survivor pensioners dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, you are required to comply your AKOP. So ang ibig sabihin lang nito, hindi lahat ang mag-comply ng AKOP, no? Yung mga 79 years old pababa at hindi po birth month itong buwan ng July ay hindi po kayo kasama sa mag-comply ng AKOP. So ibig sabihin hindi lahat, no? Tanging yung specific lamang na nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito at 80 years old pataas ang edad, yun lang po ang required na mag-comply ng AKOP. Kaya nga po ang SSS ay nagpapaalala sa lahat ng mga pensyonado ha na merong buwan ng kapanganakan itong buwan ng July, hanggang July 31 na lang po ang pag-comply ng AKOP. Dapat gawin niyo na po. Bumisita na, no? At pumunta na po sa pinakamalapit na SSS branch na andyan sa inyong lugar, no? At mag-walk-in kayo to comply your AKOP. And then yung AKOP na form ay available po yan sa mga branches nationwide. Libre lamang yan. Sa mga nasa abroad, you can comply your AKOP through video conference. Mag-email kayo kay SSS to comply your AKOP. Tapos si SSS po, hihingin yung mga personal details ninyo regarding the pensioners or the survivor. And then, pag na-provide nyo po yon ay i-set po ni SSS ang inyong schedule for online AKOP compliance. And then, sa mga bangko po na nasa screen nyo, yan po ay dineklara ni SSS na pwede kayo dyan mag-comply ng AKOP basta kliyente kayo ng mga bangko yan, aba po pwede dyan ha, mag-comply ng AKOP mga ka-vlogs. So please comply your AKOP hanggang maaga pa, huwag nyo nang paabutin ang July 31 para siguradong magawa ito at siguradong hindi makaligtaan dahil hindi na po ito po pwede sa August 1 dahil may posibilidad na putulin po ang inyong pensyon, no? Hindi talaga posibilidad, talagang puputulin ni SSS yung mga pensyon ng mga hindi po nagko-comply ng AKOP during the birth month. So, ganun katindi ang penalty dito. Well, anyway, babalik naman po yan ni SSS. Pero, kailangan pa rin magpa-AKOP. So, magpa-AKOP po kayo ha. Bumisita sa pinakamalapit na branch. Mas madali po yan, mga ka-vlogs, para tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS at hindi ito mapuputol,
mga ka-vlogs. Kaya naman mga SSS pensioners, sino po sa inyo dito ang 80 years old pataas at saka birth month itong buwan ng July? Kumusta po? Nakapag-comply na ba kayo ng AKOP? At sino po ba sa inyo dito ang naputol ang pensyon dahil sa hindi pag-comply ng AKOP? Lahat ng yan, ibahagi na po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung nasa screen nyo po ay isang fake YouTube channel. No, yan po ay isang peke na channel kung saan po lahat ng mga videos dyan, pati yung thumbnail, kung napapansin nyo, ay pareho sa aking mga uploaded videos. No? Ninakaw po ang mga video ko, tapos generate na po into AI para hindi mahalata. So please, tulungan nyo akong i-report ang channel na yan at i-block nyo na lang po. Huwag na kayong manood sa channel na yan dahil yan po ay puro nakaw na videos po yung nasa upload niyan. So, wag nating tangkilikin yan mga ka-vlogs. No, ulitin ko, that is fake channel. Wag nyo pong panoorin. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.